Speaking of tatanggapin mga kababayan, parang si VP Sara po ay tanggap na niya na mukhang mai-impeach siya. Okay? Kasi nga, ganito ang nangyari. Nag-release ng statement kanina yung ating Vice President. Pakinggan natin mamaya ang kanyang sasabihin, pero babasahin ko muna yung statement niya, no, mga kababayan. Kasi, i-ano natin, himayin natin, no? I-interpret natin yung post ng Vice President. Kasi parang tanggap na niya, natalo siya eh. Or talo yung Duterte. Alam nyo, despite na nakalusot yung si Mangga at si Camille na inendorso naman niya, ramdam ko na hindi palagay ang loob ni VP Sara. Mapapalagay ang loob niya kung siguro lamang yung nakapasok na Duterte. Like kahit man lang 6, no? Or 60%. Or ang pinakamaganda po kasing senaryo, 100% or 10 ng Duterte ang nanalo. Pansin nyo yan eh. Sumasama si VP Sara sa bawat meeting de avance, sa bawat campaign ng PDP. At gigil siyang ini-endorso sa atin na mag-straight vote tayo. Pag wala si Mangga sa mga rally, hindi niya ini-endorse si Mangga. Alam niyo mga kababayan, may mga micro-expressions si VP Sara. I'm not good at that. Pero since na, kasi siguro may, kami kasi mga nagtatrabaho mga kababayan sa BPO, trained kami for active listening, for being more than being attentive, if you get me. Yung bang hindi ka lang dapat attentive, hindi ka lang dapat nakikinig. May nakikinig pero lumalabas sa kabilang tenga, right? Meron ding attentive, no? Talagang nakatutok ka. Pero merong mga active listeners, mga kababayan. Yan yung nakikinig ka at nakukuha mo yung gustong iparating nung nagsasalita. Kahit yung hindi niya sinasabi. Alam niyo ba yon? Sa communications mga kababayan, it's not just about oral or verbal. Hindi lang ito boses kapag nagko-communicate. Pasahid mo rin yung gestures, yung body language, yung facial expression. At trained kami dyan mga kababayan. Hindi sa pagmamalaki. Okay? Minsan nagsasabi, di ba nagsasabi yung tao, masaya ako, pero kita mo, ang lungkot ng mata. Alam mo yon? Tapos, nagkukuyakoy, hindi mapakali, di ba? Hindi, okay ako, walang problema. Ganon. Kuha nyo, kuha nyo ang ibig sabihin. Hindi ako ganon kagaling, or hindi, no, trained ako dyan. So, okay, I'm fine. I mean, hindi ko trabaho na kumilatis ng tao every time, pero may mga micro-expressions si VP Sara na nakaka-capture ko. Dahil nga siguro ninanamnam ko yung sinasabi at inoobserbahan ko, may mga moments siya na sinasabi niyang sinusuportahan niya si Mangga, pero parang nahihiya siya in a way na hindi totoo yung sinasabi niya yun. May mga moment na ganyan si VP Sara. Sinasabi lang niya yan dahil siguro, wala eh, na-endorse na niya eh. Pero deep down, mula sa puso niya, kaibuturan niya, hindi siya lubos-lubos na nagtitiwala kay Mangga. Alam nga niya na magagalit tayo eh. Sinabi niya ng huling speech niya, di ba? Alam ko magagalit kayo pero iboboto ko si Mangga. Iboboto niya si Mangga. Pero hindi niya sinabi sa atin, alam ko magagalit kayo or sasama ulit ang loob niyo, pero pakiusap ko sa inyo, iboto niyo si Amy. Mapagkakatiwalaan natin ito. Hindi ito katulad ng kanyang kapatid na mambubudol. Kilala ko si Amy. Kakampi natin, hindi ako ilalaglag. Hindi kayo ilalaglag. Kakampi natin ito. Ipagpapalit niya ang kanyang pamilya sa atin. Pipiliin niya ang hindi ganyan karubdob mga pa niya si VP Sara kay Mangga. Pansin niyo ba? Oh, hindi na kasi kayo nakikinig sa akin, hindi lang kasi kayo naniniwala, eh sino lang baga naman ako. Anyway, ito po yung ah, parang pag-amin ni VP Sara na delikado siya or talo na ang kanyang, 'di ba, ang kanyang kinakampihang Duterte.
Basahin po natin bago natin pakinggan yung sasabihin ng pangalawang Pangulo. Ano po? Alright. Mga kababayan, sabi ni VP Sara, I acknowledge the results of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. Hindi po madali ang ating dinanas ng mga nakaraang buwan, mga kababayan, di ba? Inuulan kayo sa mga meeting de avance na yan, nalalagay sa panganib ang buhay nyo. Kaming mga vloggers, ganun din, di ba? Ginigipit habang tumutulong tayo sa pangangampanya ng Duterte at tumutulong tayo sa pamilya ni na VP. No, ang ating hindi talaga naging madali. Binitbit si PRRD papuntang dahig. So, grabe yung exhaustion natin mga kababayan, physically, mentally, spiritually, it was draining. Tapos ganito ang resulta. So nagpapasalamat ang ating pangalawang pangulo sa sama-sama nating, 'di ba, paghihirap para sa laban na ito. Unfortunately nga po, eto laglag ang 7. Kahit sabihin hindi, may kakamping 5 si VP. No, 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 7 ang nalaglag. Hindi ako naniniwalang fair. Tatanggapin na lang natin 'yan. Tatanggapin na lang natin, usapan na 'to, block voting, tapos laglag ang 7. Ang ating ang si Senator Bongo na taga PDP top 1, tapos yung kanyang kasama laglag lahat. May 2 nangungunyapit pero laglag ang 7. Ang layo ng agwat. Ano 'yan? Oh, while the outcome was not that what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable. Ayan ka na, lagot kang imi. Papapanagutin kayo. So I hope VP Sara has, still has, 'di ba, many tricks up on her sleeves. Or sana marami pa siyang bala. Sa tingin ko naman marami. So papapanagutin daw natin ang gobyerno. Sana sa ginawang daya na to, mapanagot natin. Okay? We will continue, advocate for the issues that matters, kagutuman, kahirapan, pagbaha ng droga, di ba, paglala ng krimen. Umulan na sa Pilipinas ng malala, nagkandaanod yung mga motor dyan, somewhere in, I think, Marikina or Rizal or wherever. Ayan, nasaan ang flood control project ng Pokin, ang inang mambubulol na yan. Pala may nagsabi sa akin, Maui, hindi ka ba natatakot, batikos ka ng batikos, kaya kanilang iligpit. Wala po kasi nagsasalita. Tapos yung mga kasamahan nating iba, masaya na, tanggap na, kasi pasok na si Mangga. Okay na sa kanila na ganito ang resulta, mga kababayan. Tapos gagamitin pa nila si VP Sara. Yung inendorso daw ni VP Sara ang susundin nila at hindi yung inendorso ni PRRD. Kumusta yung sinasabi nila na makatatay digong sila? Ginagamit nila si VP Sara, demonyo, manggagamit. And work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. This is not the end. Thank you, VP. Sana nga po, hindi pa itong katapusan. It is a renewed beginning. Simula ng panibagong laban natin, mga kababayan. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, kahit dilaw ka, kahit pink, kahit loyalista ka, iniimbita ka at welcome ka na 'di ba, na yayakapin ng ating pangalawang pangulo bilang leader ng oposisyon ngayon to join us in building a powerful and principled powerful, mga kababayan. May mga laman to mga sinasabi ni VP. Although tanggap na niya ang resulta, sana hindi natin tanggapin, right? Sana sinabi ni VP Sara, pero kasi parang baka malintikan siya. Huwag nating payagan, mga kababayan, na ganito ang ating uri ng halalan, no? Ganon. Ipaglaban natin ang nakita nating dayaan, may mga ebidensya tayong hawak, ipaglaban natin na ibigay sa atin ang why not snap elections, mga kababayan? Actually, pag nag-snap elections, kung sino ang dapat maging pangulo, kumusta kang iwi? Tingnan natin. Kung ako magtatanong sa inyo, mga kababayan, ano ba, magkaroon ng snap elections, papiliin ang mga Pilipino, sino ang pipiliing pangulo? Si VP o si Ngiwi? Magkaalaman. From there, yun yung tanong ko, mga kababayan VP Sara campaigned for Duterte. She has 32 million voters. 32 million ang bumoto. Noong 2022, araw-araw may nadadagdag na bagong nagpaparehistro, mga kabataan. Baka yung hindi nga narehistro noon, napilitang magparehistro para suportahan ang mga Duterte at ang matitino. For sure, yung 32 million na supporters ni VP Sara, or voters pa lang yun ay nadagdagan pa. Okay? Yun lang yung mga nakaboto.
Pero ang mga supporters ni VP Sara, hindi lang botante lahat. May iba dyan hindi botante, may iba nga dyan siguro kabataan pa. Agree kayo, bata pa si VP Sara. Marami ang natutuwa sa kanyang mga netizens, mga Gen Zs. Okay? Nadagdagan pa yan. Baka nga ang supporter, baka nga ang voter ni VP Sara ngayon nasa 40 million na. Bakit hindi nag-reflect sa boto ng Duterte? Nag-reflect sa boto ng mga Duterte sa Davao. Maybe binawasan na nga yung mga Duterte sa Davao, si Pangulong Duterte, si Pulong, si Baste, yung mga iba pang mga pamangkin na tumakbong panalo rin lahat. Bakit hindi nag-reflect sa landslide ang votes ng mga Duterte in Davao City? Bakit hindi landslide ang boto ng Duterte? Lahat at karamihan sa mga dinurog ni VP Sara, talo. Isa lang yata yung namamayagpag, yung kamukha ni Dilima sa isa sa mga namamayagpag ngayon, yung kamukha ni Dilima sa Batangas na nangutang kay VP Sara ng 8 million. Karamihan sa dinurog ni VP Sara, talo. Paanong hindi namamayagpag ang Duterte ngayon? Let's listen to the Vice President. Alam niyo, nalulungkot ako sa kanyang mensahe, mga kababayan, kasi parang tinanggap na niya na mai-impeach siya. And God forbid, huwag naman sana siyang ma-impeach. Ano po? Kasi sa ganitong resulta, sa tingin ko ay parang, 'di ba? Parang winelcome na niya yung possibility na pwede siyang ma-impeach. Kasi may mga nagpo-promote ngayon, hindi yan, kasi 5 naman talaga no? 3 sa Duterte, tapos yung si Camille nga raw at saka si Mangga, plus may mga nakaupo pa raw, si Robin, ganun-ganun. Hindi yan, hindi may impeach. Nako, mga kababayan, ano ba? Iba ang kapangyarihan ng babaeng ahas. Kahit kaalyado ni VP Sara, pwedeng bumaligtad laban sa kanya. Abangan nyo. Ako nang nagsasabi sa inyo, sa mga susunod na araw at buwan, hindi matatapos ang term ni Ngiwi, magpapanggaan si Mangga at si VP Sara. Magpapanggaan yan. I hope mali ako, mga kababayan. Dapat magpanggaan yan. Huwag na huwag ka magkamali, Mangga, na budulin si VP Sara. At baka mamaya ang mga susunod mong hearing, total mukhang pasok ka na. Baka mamaya maging malamya na ang mga susunod mong hearing, baka wala ka rin maitulong at mukhang wala ka naman talagang maitutulong para makauwi si PRRD. Humanda ka. Okay? Magbabanggaan yan. Kasi kilala ko ang pagkatao ni Mangga. Okay? Maraming kakilala si Mangga na nagre-reach out sa akin at nagsasabi kung anong klaseng tao yan. At ang ganyang pagkatao ay hindi mabuting kaibigan. Mapanlin lang. And for sure, hindi naman tanga ang Vice President. Alam niya yan. Kaya humanda ka, Mangga. Huwag na huwag kang magkakamali. Ha? Galing-galingan mo ang pambubudol dahil pag nakita ni VP Sara ang totoo mong kulay, for sure alam ni VP Sara ang totoo mong kulay, isang pagkakamali mo lang. Durog ka. Galing-galingan mo ang pananaraydor, total matalino ka. Let's listen to the Vice President, mga kababayan, at sabihin nyo kung ano ang mararamdaman nyo patungkol dito sa parang tanggap na niya na eventually baka siya ma-impeach. Gusto ng bayan is ituloy ang nasimulan na pagbabago, yung tunay na pagbabago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte 10, ma'am, aside sa protection niyo for impeachment, ano pa ang priority? Yes, ma'am. Never ko sinabi, ma'am, no, na the campaign for the senator sa Duterte 10 is for the impeachment. Because as I said earlier, the impeachment is a different matter altogether na natanggap ko na kung ano yung pwedeng kahatnan niya. Pwede akong magbigyan ng guilty verdict, pwede akong mabigyan ng acquittal, and okay na ako dun because para sa akin napakalaki na bagay na mahalal by 32.6 million votes as Vice President. Ang nabigay ko na explanation, ma'am, kanina kung narinig ninyo, unang-una, kailangan Diretso Duterte plus 2, Camille Villar and Amy Marcos, kasi para
alam na nila, isang grupo sila, hindi na sila mag-away-away nang dahil sa politika. Ang pag-aawayan na lang nila ay kung saan at paano ilagay ang mga proyekto, yung mga ganun ang pag-uusapan nila, yung serbisyo sa bayan. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto, block voting siya, straight voting siya, ay mahirap habulin sa dagdag bawas sa dayaan sa computer. No? And then, pangatlo, ito yung mga senators na alam nila kung ano yung gusto ng bayan. Ang gusto ng bayan is ituloy ang nasimulan na pagbabago, yung tunay na pagbabago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan, ang magiging pampahupa ng inyong galit at frustration na sa tingin ko ay gagamitin ng mga double agents ay yung kanilang sasabihin na, hindi, sure na yan na hindi mai-impeach si VP Sara kasi 5 naman ang nanalo na boboto sa kanya ng no para hindi siya ma-impeach. 5 naman eh. Pakakalmahin kayo sa ganyang pambobola ng mga double agents, mga kababayan. Pero ito ang nakakapagtaka. Sinasabi ni VP Sara, straight vote Duterte. O sige, magdagdag kayo ng 2. Paano yung idinagdag na 2, ang nakalusot, Camille at Mangga, laglag ang 7? Yan ang nakakapagtaka. Pinaalalahanan ko na kayo, iboboto pa rin ng kabila sina Camille at Mangga, tapos iboboton pa ng mga Duterte dahil sa pambubudol sa inyo ng mga double agents at gamit na gamit nila ang pangalawang Pangulo na hindi endorso ni VP Sara. Susundin namin si VP Sara, ba't kami susunod kay Pangulong Duterte? Nag-uulyanin na yun sa ICC. Nung sinabi niyang Kirubin Unasan, wala na yun sa tamang pag-iisip. I hope na mga kababayan na hindi ma-impeach ang Vice President. Okay, nakakalungkot na parang tanggap na niya na pwedeng yun ang kahantungan. Pero hindi natin dapat tanggapin na 3 lang ang nakalusot sa PDP at laglag ang 7. Malinaw na dayaan ito. Ang daing glitches ng makina, bakit para siyang program para hindi basahin ang balota ng bumoto sa Duterte. Ang lahat ng reklamong naririnig natin ay yung aberya na nai-encounter ng mga DDS or ng mga Duterte supporters na bumuboto ng PDP laban. Wala tayong masyadong narinig na mga bumoto for alyansa na sumasablay ang pagboto. Ang haba ng pila nyo, 'di ba? May mga flying voters, may mga vote buyers, may mga nagbabayad para lang mandaya at silang iboto. Anong klaseng election ito, mga kababayan? Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating tanggapin na talo ang 7 sa ini-endorso pareho ng mag-ama? At dapat nyo bang tanggapin na posibleng ma-impeach si VP Sara? Ano ang gagawin nyo? Kapag ini-impeach na siya sa Senado, mag-aantay ba kayo ng hearing lang or patatapusin nyo ang resulta? At kapag ang resulta ay hindi paborable kay VP Sara, ano ang gagawin nyo sa Pilipinas? Ano ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.